May kilala ka ba na laging masungit, mahirap pakisamahan, o sadyang masama talaga ang ugali? Pwedeng sa trabaho, may office mate kang laging negatibo. Or baka sa pamilya, may kamag-anak na mahirap pakisamahan. Or minsan, mismong kaibigan na dati mong pinagkakatiwalaan pero naging toxic. Pero naisip mo na ba kung bakit sila nagkakaganyan? Hindi lang ito simpleng bad attitude dahil may mga malalalim itong dahilan. Ayon sa mga psychologist, malaking factor ang childhood environment. Kung ang isang tao ay lumaki sa bahay na laging may gulo, sigawan, o pang-aabuso, madalas dinadala nila ito hanggang pagtanda. Mayroon ding mga taong puno ng insecurities at unresolved trauma. Dahil hindi nila alam paano i-handle ang sakit o galit sa loob nila, ay ibinubuhos na lang nila ito sa ibang tao. Kaya minsan kahit wala ka namang ginawang masama, ay nadadamay ka sa ugali nila. Pero hindi ibig sabihin na automatic na masama ang ugali ng isang tao dahil sa nakaraan nila. Dahil ang ugali ay hindi lang nakabase sa environment, depende din ito sa tao. Kasi kung mapapansin nyo, maraming tao din naman ang dumaan sa hirap ng buhay pero piniling maging mabuti pa rin. Kaya sa huli, pananagutan pa rin ng bawat isa ang ugali nila. Minsan din, ang pagkakaiba-iba ng kultura at pagpapalaki ay nagdudulot ng misinterpretation. Halimbawa, sa ibang kultura, normal lang na diretsahan at prangka ang pananalita. Pero sa atin dito, madalas naiisip natin na bastos o mayabang sila. Kaya hindi lahat ng akala nating masamang ugali ay talagang masama. Minsan, resulta lang ito ng magkaibang pananaw at nakasanayan. Sa Biblia, malinaw na nakasulat sa Jeremias 17:9 hanggang 10. Ganito po ang nakasulat. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ibig sabihin ayon sa Biblia, ang puso ay magdaraya kaysa sa lahat ng bagay. So ibig sabihin may kasamaan talaga sa bawat puso ng tao. Pero sa tulong ng Diyos, pwedeng magbago at maging mabuti ang puso at ugali ng kahit sino. Gaya naman ng nakasulat sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya kung may taong masama ang ugali, tandaan mo na may pinagmulan kung bakit sila ganyan. Pwedeng dahil sa nakaraan, sa trauma, or minsan dahil lang sa cultural differences. Pero hindi ito rason para palagi mo na lang tanggapin ang mga ganitong bagay. Protektahan mo rin ang sarili mo, piliin mo pa rin kung ano ang tama, at manatiling mabuti kahit sa gitna ng kasamaan. Dahil sa huli, ang ugali na meron ka ay refleksyon ng puso mo at pagkatao mo. Anyways, kung ang isang tao na may masamang ugali ay hindi nakakita ng pagbabago pagkatapos mong pakisamahan, ay hindi mo na dapat samahan pang muli. Gaya ng nakasulat sa mga Kawikaan 22:24 hanggang 5. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kaniyang mga lakad at magtamo ng silos sa iyong kaluluwa. At dito na po matatapos ang ating video ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.